Yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Eh sino ba yung number one na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na, siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. Hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is pupuna ako. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad . Full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM . Kaya unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kasi itong inaakusa kay Congressman ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po doon sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So, nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara? Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So, fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara. Something like that. And hindi pa ako decided kung sino yung susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko . Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung ano ka na, nabotas na nabotas? Opo, nabotas. Okay. Ano kung nabotas lahat, ha? Opo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, nung time na yon, ang presidente nun si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona nun? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy nun, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami ng
sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Opo. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na magbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Okay. So hindi siya maaareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, Kong Toby, pro-BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko. Siyempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao eh, ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, doon sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila mapapanood. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? Is because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? So, Common sense naman yun Ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So,